ang babaeng to. Maging masaya ka sa pagbalik ng kaibigan mo. Kaya nakalimutan ang sarili mong kaarawan. Wanwan, maganda bang gamit na ito? Oo, kunin mo din ito. Bagay sa'yo ang shirt na ito. Bibiling ko ito para sa'yo. Hindi ko kailangan. Tama ang kasabihan. Ang magagandang balahibo ay napakaganda sa ibon. Habang tayo ay dikas na maganda, ang magagandang damit ay nagpapaganda pa rin sa ating itsura. Pero marami ka nang nabili. Hindi gaano, hindi marami. Tulungan mo akong ibalot ito. Kailangan kong maganda ng mabuti para sa aking pursuit plan. Anong plano? Iyon ay upang ituloy ang plano para kay Lulin Feng. Sigurado ka ba? Dapat ba siya yun? Siyempre, napagka-desisyonan ko na siya. Dati, clueless pa rin kung paano ko siya mahahanap para magkita kayong dalawa. Saka mo ako matutulungan sa hindi inaasahan. Naging ganito at siya si Lulin Feng. Wanwan, sa tingin mo tayo ay nakatadhana? Tama. Siya ang nakakabatang tiyo na iyong kasintahan. Malamang naintindihan mo naman siya, diba? Sa tingin mo, may gusto siya sa akin? Hindi ko alam. Hindi kami close. Totoo yan. Isang lalaking katulad niya mukhang mahirap lapitan. Malayo. Hindi ko talaga maisip kapag umibig siya sa isang babae. Ano kaya siya? At gayon pa man, gusto mo pa rin siyang ituloy? Tama, darang hirap niyang lapitan. Gusto ko siyang makuha. Gusto kong malaman kapag mahal niya isang babae, ang itsura niya. Tama, Wanwan, huwag mo akong sisihin kung masyado ako nang sasalita. Feeling ko lang parang hindi mo masyadong gusto si Lu Xiao. Huwag mong sasabihin na alala mo pa yung lalaking yun. 2 taon na. Lalaking ganyan, hindi dapat ipagkatiwala yung damdamin. Pero hindi ko kaya diktahan ng puso ko. Kung tutuusin, anong klase ng lalaki siya na hindi kayang makalimutan si Wanwan? Siya kaya ay mas marangal kaysa kay Lu Xiao? Siya si Lulin Feng. Hindi pwede, kailangan mong kalimutan siya. Malapit ka ni kasal kay Lu Xiao. Kailangan mong panghawakan ang kaligayahan mo. Natatakot ako hindi ko magawa. Tutulungan kita. Maghintay hanggang mo engage siya kay Lu Xiao at maaari kong ituloy kay Lulin Feng. Tapos tayong dalawa, maging magkapamilya. Magiging pamilya na ba kami ni Lulin Feng? Oo, ang aking pagkalimutin, nakalimutan kong hingin ulit ang phone number niya. Wanwan, mayroon kang contact niya sa WeChat, hindi ba? Susunod gagawin namin, tumuon sa paggawa ng mga proyekto sa timog ng lungsod. Ang proyekto na ito ang pinakamahalaga sa aming kumpanya ngayong taon. Pasensya na. Ngayong gabi pumunta sa Simflower Shop. Gusto kong panoorin ang paglubog ng araw na kasama ka. Sumama ka sa akin. Lahat magpatuloy. Master Lu, saan ka pupunta? Pupunta sa Simflower Shop. Ang sikat na check-in spot para sa mag-asawa, tama ba? Anong pinagsasabi mo? Talaga? Ano ang lugar na yung binanggit? Isang sikat na check-in spot para sa mag-asawa. Oh, ganun ba? Punta muna tayo sa shopping mall. Oo. Masyado bang flash yung kurbata ko? Hindi. Napakagwapo mo. Gwapo ha. Master Lu, nakapunta na tayo dito sa loob ng 2 oras. Palubog na ang araw. Bakit hindi mo sinabi kanina? Master Lu, bakit biglang nakipagkita ka sa kanya doon? Mas mabuting hindi ka magtanong ng hindi kinakailangang katanungan. Nakahanap na ba si Master Lu ng tunay na pag-ibig? Kumusta naman si Mr. Slim One? Bakit ka pa nakatayo dito? Bakit hindi pa siya dumarating? Kanina ko pa hinihintay to the point na natutunan na yung makeup ko. Ang galing
talaga ni Wanwan. Hindi lang niya ako tinutulungan mag-ayos ng date. Sigurado ako kaya kung manalo kay Lulin Feng. Bakit mo ako pinapunta dito? Nandyan ka? Nasaan si Linwan? Ako ito, ginagamit kong phone ni Wanwan para i-text ka. Alam niya ba ang tungkol dito? Siyempre, ginagawa niya. Diba pa yung inabot sa akin ng phone niya. Malapit na tayo. Paalam. Hindi ka man nanatili para panoorin ng araw kasama ko, di ba? Sayang ang oras ko. Bakit may tinatawag na isang pag-aaksaya ng oras? Ikaw, hindi mo bala ng gusto kita? Master Lu, actually, simula nung una kitang makilala, nagustuhan kita. May sasabihin ka pa? Ganyan ka lang mag-react, ha? Hindi ako interesado sa'yo. Paalam. Ikaw na ba umiibig na sa isang tao? Hindi ako naniniwala. Ikaw ay walang puso gaya ng sinasabi ng mga tao. Desidido kung tinanggihan ako. Siguradong may tao sa puso mo. Wala itong kinalaman sa'yo. Duwag ka talaga. Ano bang sinasabi mo? I mean, duwag ka. Takot ka aminin mo yung nararamdaman. Tsak nakakaawa ang babaeng gusto mo. At wala kang lakas ng loob na tanggapin ang pagmahal ng iba. Miss Yoon, masyado kang walang muwang. Para sa mga taong katulad natin, ang pag-ibig ay isang card lamang sa negotiating table. Gustuhin mo ano hindi, mahal mo man o hindi mahalaga. Sige, huwag mo akong kasapin tungkol sa mga bagay na ito. Umakit kasi sa mataas na posisyon sa libo-libo. Ngunit natatakot pa rin ang pag-ibig ay magiging isang kahinaan. Sa madaling salita, hindi ka rin naniniwala sa sarili mo. Ikaw at si Wanwan, magkasalawat talaga. Ang isang tayo masyadong natatapos mag-isip. At ang ibang tayo masyadong maraming iniisip. Linwan? Yung babaeng tanga ay lubos na nagmamahal sa hamak sa loob ng 2 taon. Isang hamak? 2 taon? Holy shit, hindi ko sinasadya na dalas ako. Salamat. Oh shoot, this time ginala ko na lahat. Nakaka-apekto pa ito kay Wanwan. Sana hindi siya matanga sa engagement. Holy shit. Ito ang telepono ni Lulin Feng. Oh Lord, patawarin mo ako. Curious talaga akong malaman kung sinong babaeng dahilan para tanggihan ako ni Lulin Feng. Ang numero ng telepono ay may napakataas na dalas na nagkikipag-ugnayan. Lumipat upang manirahan sa amin. Siya ito. Nagtataka ako kung naging magtagumpay ang pag-amin ni Xiaoyu. Si Xiaoyu ay namumukod tangi at maaaring tanggapin ito ni Lulin Feng. Napakasama kong kaibigan. Binati ko lang naman siya pero ngayon parang talo ako. Halika sa flower shop scene. Gusto kong panoorin ang paglubog ng araw kasama ka. Lulin Feng. Kahit na hindi ko alam kung bakit siya nagpapa-appoint, hayaan mong gamitin ko ang pagkakalinlan ng lihiyo na manligaw ni Lulin Feng para linlangin ako at ang iba kahit minsan. Dumating na siya, ang lihiyo na manligaw ni Lulin Feng. Ikaw ba yan? Ngayon nasan si Linwan? Tawagan ko siya para magtanong. Nakalimutan ko yung phone ko. Bumalik ka dun. Sige! Wanwan? Bakit pa? Ako? Huwag kang mag-abala pang tumingin. Ako lang mag-isa dito. Anong nangyayari? Wanwan, alam mo ba? Sabi nila ang mga couple na nanonood ng sunset dito, mananatiling magkasama habang buhay. Kaya ginamit ko ang iyong telepono para makipag-appointment kay Lulin Feng. Nandito siya ngayon. Pero tinanggihan niya rin ako. Hinala ko may tao sa puso niya. Pero hindi ko tanggap. So, kinuha ko yung phone niya at nakita ang numero. Akala ko nang dumating yung babae. Kinakailangan kong bigyan siya ng magandang palo. Pero hindi ko inaasahan. Yung babae ang magiging ikaw.
Matalik kong kaibigan. Pasensya. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Sabihin mo sa akin, ang lalaking mahal na mahal mo sa nakalipas ng 2 taon, si Lolin Feng, diba? Ilang taon na tayong magkaibigan. Hindi mo ito dapat itago sa akin. Oo. Ay nako. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadyang lukuhin ka. At hindi ko akala na masasaktan kita. Shayo, pagalitan mo ako. Batukan mo ako kung gusto mo. Hindi ko alam ang kahihiyan. Pinagbumutad ako ng nala sa tukso. Sabihin mo sa akin kung ano ang magagawa ko para makabawi sa iyo. Kahit ano? Tama? Seryoso kahit ano? Pwede ba maging matapang ka? Magakas ka ng lupa at ituloy si Lolin Feng. Kalimutan mo ang kahihingan, malas at lahat ng kalokohan. Wanwan, pwede mong mahalin kung sino ang gusto mo. Wanwan, aking kaibigan, marami kang naranasan sa nakalipas ng 2 taon. Wala akong alam at nagdulot ng gulo para sa iyo. Ako dati, nag-alala na ang taong mahal mo ay isang hamak. Sobra akong nakalala tungkol doon. Sa kabutihang palad, ito ay si Lolin Feng. Hindi ka naman galit sa akin, di ba? Galit sa'yo? Bakit ako magagalit sa'yo? Maraming lalaki dyan, pero ang best friend ko, isa lang, at ikaw yun. Gayon pa man, mas mahal mo siya kaysa sa akin. Hindi. Engage na ako sa pamangkin niya. Saka huwag kang makikipag-engage. Alam ko, si Lin at ang kanyang ina, tinatakot ka naman, di ba? Huwag kang mag-alala. Babantayan ko silang dalawa. Salamat, Shayu. Pero hindi ako qualified na mahalin siya. Ako ay isang pipe. Halika na. Ano itungkol sa pagiging pipe? Huwag magsabi ng mga bagay na hindi mapalad. Napansin ko na si Lolin Feng ay labis na nagmamalasakit sa iyo. Wanwan, maging matapang ka. Miss Yun, ang aking telepono. Masyado kang matapang ngayon na. Nangangas na gumawa ng appointment dahil ba sa pagtrato ko sa'yo ng maayos, naging masyadong mabait sa'yo. Sinabi mo sa akin ang bastos. Sino ang nakasama mo sa nakalipas na 2 taon na yun? Anong iyong intensyon? Lolin Feng, sa araw na iyon, bakit mo sinasaktan si Yun Haoyang? Hulaan mo, babe. Dahil ba sa akin? Ito ang sagot ko. Hintayin mo ako sa gabi para sa hapunan. Si Lu siyang makipag-appointment sa akin para sa hapunan. Iwan mo na naman ako. Mahal, huwag kang malungkot. Gusto kong linawan ang lahat ngayon. Hindi na ako makikipag-ugnayan kay Lu Xiao. Buti naman. Naaalala mo ba ang lugar na ito? Dito tayo nagkaroon ng unang date. Lu Xiao, ngayong dumating ako, may sasabihin ako sa'yo na isang bagay.
Inakansila mo na ba ang ating pakikipag-ugnayan? Paano mo nalaman? Alam ko rin na ikaw at ang aking nakakabatang tiyuhin. Wala kayo sa normal na relasyon. Matagal na kayo nagkasama, di ba? Nasabi ko na dati, hindi marunong magsinungaling ang mga mata mo. Nakita kong pagtutol mo sa akin. Siyempre nakita ko rin ang infatuation mo sa kanya. Kaya dati ikaw? Nasabi ko na, magaling ako magpanggap na tanga. Gusto ko pa talagang makipag-engage sa'yo. Bakit? Malinaw, alam mo mahal ko si Lulin Feng, tama ba? Alam mo ba kung paano namatay ang mga magulang ko? 10 taon na nakalipas, nagbakasyon sa tabing dagat ang aking mga magulang. Ang tito ko, si Lulin Feng ang kumuha sa kanila. Maaari mo bang hulaan ang resulta? Hindi pa man tumulak ang barko, bigla ito nagliyab na hindi mapaliwanag. Ang resulta ay siya lang ang nakaligtas at bumalik. Pinaghihilaan mo bang pagkamatay na yung mga magulang? May kaugnayan kay Lulin Feng? Tahimik na nagbubulungan ng lahat ng ganun. Anyway, pagkamatay ng tatay ko, ang aking lolo ay nagretiro at ang lugrup ay naging kanyang nag-iisa. Paano kaya yun? Dapat may hindi pagkakaunawaan. Huwag mong ipagkaila ito ng mabilis. Tulungan kitang maaalala, 10 taon na nakalipas, isang pribadong tour ship na sunog. May naaalala ka ba? Ma? Gumising ka! Gumising ka! Gumising ka dali! Ginanglin, nakalanghap ka ng malaking usok, apektuhan ang vocal cords mo. Natatakot ako na baka hindi ka makapagsalita mamaya. Gayun din, noong nangyaring aksidente, ang iyong ina ay isang tauhan sa kusina sa likod ng entablado. Kahit na nakaligtas siya, mabagal siyang niligtas, kaya hindi sigurado kung kailan siya magigising. At ang taong isinakripisyo mo ng iyong vocal cords para iligtas ay ang aking nakakabatang tiyuhin, si Lulin Feng. Ang pangyayaring iyon, hindi lang inalis ang boses mo, ngunit iniwan din ng iyong inang nakahiga pa rin sa kama hanggang ngayon. Kapag siya ay nagising at kung magigising ba siya, walang nakakaalam. Tumigil ka sa pagsasalita! Lulin Feng, ang nasa likod ng pangyayaring iyon, Wanwan. Nagligtas ka ng demonyo. Ang nakakatawa pa ay mahal mo pa rin ang demonyong iyon. Huwag kang malungkot. Sino ba naman ang hindi magmamahal ng hamak noon? Ang mahalaga ay buksan ng pahina. Anong gusto mong sabihin? Ipagpatuloy ang ating pagtutulungan. Bakit ako maniniwala sa'yo? Ang tiyuhin ko ang dahilan ng iyong paghihirap. Huwag mong sabihin na ayaw mo maghiganti. Sa akin naman, tulad ng mahihirap kong magulang, ang tagal kong hihintay ang araw na ito. Anong gusto mong gawin ko? Napakasimple. Pumayag ka makipagtipan sa akin sa birthday party bukas. Wanwan, huwag mong laruin ang kaawa-awa ng munting sirena. Isinakripisyo mo ang boses at pamilya para sa mga haka-haka na bula. Isipin mo ang iyong ina na ang buhay o kamatayan ni hindi pa rin tiyak. Bukas, ano ang kailangan mong gawin? Siguradong mas naiintindihan mo ako. Ano ang naging resulta? May gusto ko itanong sa'yo. Sige. Si Lu Xiao, kalimutan mo na lang. Wala lang. Nag-aalala ka bang hindi siya papayag? Huwag kang mag-alala kung ayaw mo. Hindi mangyayari ang engagement. Sige, huwag na natin pag-usapan. Nakakatawa naman. Unang beses sa buhay ko na umasa ako ng ganito. Bukas, pagkatanggi mo sa kanya, iiwan na natin lahat sa nakaraan at opisyal na tayong magsama. Paano kung hindi ko kayang bitawan? Lulin Feng. May chance pa ba tayo?
aking tiyuhin. Magiging masaya bukas ng gabi. Ihanda mo ang sarili mo sa regalo ko. Tiyak, ito ang pamilyang Lu na birthday party lang, ngunit napakaluho na. Siyempre, bakit hindi? Kasama ng mga kakikilabot at figura mula kay Jensham sa Dumalo. Ang magtagumpay na pakikipag-ugnayan. Tayo ay opisyal na maging bahagi ng pamilya Lu. Tama yan. Kung hindi sa pagmamahal ko kay Lu Linfeng, paano ka magiging sensei mula sa sisiyo ng pato? Hindi pa patay ang nanay mo. Huwag ipakita ang ganyang palabas. Kung natatakot ka sa pagbabanda kay Master Lu Xiao, tapos ka sa akin. Master Lu, bakit ka nandito? Bakit ka mismo pumunta sa reception area? Dumaan lang ako. Kailangan ko bang ituro sa inyo ang mga upuan? Maabala ka pa nito? Talaga? Masasayang bang oras mo dito? Kung mag-uusap pa kayong dalawa, matatagal ito. Dito po, pakiusap. Oo. Hindi ka basta dumaan lang. Naparito ko para magkita ka. Lenwan, bakit ang tagal mo? Huwag sayangin ang oras ni Master Lu. Dito. Salamat, Master Lu. Talaga namang maaasikaso ka. Salamat. Linfeng, ngayong magtagumpay ka na sa iyong karera, matikas at mag-alang. Panahon na para pag-isipan ang kasal. Salamat, inaayos ko na. Sinong pamilya ang magtataglay ng ganong anak na babae? Invited ba siya dito ngayon? Nakaupo siya doon. Ituloy natin ang usapan. Excuse me. Diyos ko, tama bang narinig ko? Si Linfeng ay nagugustuhan na at present pa siya sa party? Sinong babae? Maaari bang maakit si Master Lu ng ganong estilo? Kayong dalawa ba ang dinala ni Linfeng dito? Tama yan. Kamakailan si Master Lu ay talagang nag-alala tungkol sa akin. Pero hindi ko inaasahan. Gusto niya ako. Ikaw? Ano ang mali? Hindi mo ba nakita si Master Lu? Personal na nag-expert sa amin at dinala kami dito. Akala ko kung sino. Gabi na ngayon tapos may nag-daydreaming pa, ha? Sino ka ba? Hindi nagtagal at hindi mo na ako nakilala? Oh, hi Miss Yun. Magandang gabi. Tumabi ka. Wanwan, umupo ka. Nang marinig ni Miss Yun yun, maaari kayang alam mo kung sino ang gusto ni Master Lu? Siyempre, siya ay isang napakagandang babae. At ikaw, huwag mo pa kasi sa mga ilusyon. Huwag mong purihin ang iyong sarili. Nilino ito ni Lu Linfeng kanina. Maghintay hanggang ako ay maging Mrs. Lu at tingnan mo kung paano ko kayo harapin. Kung hindi siya, sa mga babae dito, may nakabagay ba? Itigil ang pagpapaligoy-ligoy. Sino sa mga babae may mga ganong tapang? Malalaman ang pagdating ng panahon. Salamat sa lahat na naglaan ng oras para dumalo sa birthday ko. Sana lahat na nandito ay mag-enjoy sa pagkain. Alam naman ninyo, ang Lu Group ay pinamamahalaan ng aking anak na si Lu Linfeng. Sa mahabang panahon, sa nakalipas ng ilang taon, hindi niya ako binigo. Sa pagkalabas ko ng Lu Group, dito formal kong ipinaalam sa inyo, simula ngayon, parehong pamilya at Lu Group ay pamamahalaan ni Linfeng. Ang napakahusay at talentadong tao sa wakas nakuha na. Sayang talaga. Kaya sa hinaharap, ako magiging gabi ng napakalaking lugar. Bukod pa rito, may isa pa akong magandang balita upang ibahagi sa lahat. Ito ang apo ko, si Lu Xiao. Mula ngayon, magsisimula siya ng bagong yugto. Engaged na siya sa panganay na anak ng pamilya Lin. Ang dating malayang lalaki ay mababago na ba? Aling pamilya, kaninong anak siya? Wanwan, halika dito. Bakit talaga ka pa dyan? Wanwan. So, siya ang fiancé ni Lu Xiao?
Pungpul nang walang sinasabi. Bukod sa kanya, maaaring ang fiancé ni Ginoong Lu, siya ba talaga? Sinabi ko na sa inyo pero hindi kayo naniniwala. Ako si Lu Xiao, isang playboy. Pero ngayon sa harap ng mga kaibigan ko, nagbago ang isip ko at nag-propose kay Miss Lin Wan. Wan, papayag ka bang pakasalan ako? Wan, papayag ka bang pakasalan ako? Kasama mo siya. Sabutin mo na yan. Anong nangyari? Ayaw mo ba sa ginagawa ko? Anong nangyayari? Ano ba yung babae? Nagmamagaling? Pamanhin. Nakalimutan kong pipi siya. Pipi? Bakit siya magiging pipi? Mahirap maging pipe. Hindi mo maipahayag ang pagsang-ayon o pagtanggi. Huwag mag-alala. Hindi kita tatawanan. Galit ako sa gumawa sa'yo nito. Lu Xiao, anong ginagawa mo? Lu Xiao, nais mo bang lapusin ang iyong ugnayan? Lolo, paano ko kakansilin ang pagkikipag-ugnayan? Sayang, hindi ko kayang iuwi si Wanwan. Pagkakasalan mo ba ako? Tumango o umiling? Ang pamilya Lu ay mayaman at may negosyo. Bakit sila nagpapakasal sa isang pipi? Hindi ko inaasahan si Xiao na maging mabait. Ito ay tunay na pag-ibig. Nakikinabang pipi ngayon at nagpapanggap pa. Natapos na ang seremonya. Simula ngayon, akin ka na. Mahusay. Lu Xiao, kung tunay kayo nagmamahalan ni Miss Lin, pumili ng magandang araw para sa kasal. Pagkatapos, mamuhay ng maayos upang hindi mag-alala si Lin Feng. Siyempre, Lolo, pagdating ng panahon, ikaw, Tio, ang mag-o-officiate ng aming kasal. Sumasangayon ka na ba, Wanwan? Anong ginagawa mo? Anong kalokohan ang ginagawa nila? Dahil masyadong malinaw, hindi ko kayang hayaang magmahal ang puso ko. Lin Feng, anong ginagawa mo? Anong ibig mong sabihin sa paggawa nito? Mukhang hindi ka masaya. Hindi ka ba nakontento sa akin, yung pamangkin na magpakasal bago ka? Alam ko na may tao ka na sa puso mo. Balita ko, nandito ang babae. Baka dapat mo siyang imbitahan, dobleng kaligayahan. Lu Xiao, anong ginagawa mo? Anong gusto mong gawin? Oh my, tingnan mo dali. Wanwan, huwag kang lumingon. Wanwan, huwag kang lumingon. Nag-aalala ka ba kung hindi siya pumayag? Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi ako pumayag, hindi mangyayari ang engagement na ito. Ikaw ba? Hindi ako. Lin Feng, anong nangyayari dito? Uncle, siyang iyong hipag. May ginagawa kang insesto? Ma, Anong nangyayari? baboy ng pamangkin at tiyo at magkasama? Pinapalabas nila inisente siya pero sa totoo lang, siya ay isang tusong fox. Ang tiyunit ang pamangkin ay nagsasalo para sa isang babae. Nakakahiyang tignan. Ito, hindi ba dapat ipaliwanag mo ito sa lahat at sa akin? Lu Lin Feng, sabihin mo ang totoo. Ano ba ang nangyayari?
Feng, ang taong gusto may ako, tama ba? Lumayo ka. Hindi ba gusto niyong malaman kung sino ang babae ko? Ngayon, nakita ninyo bakit kayo nagulat. Lulin Feng! Ikaw, fiancé siya ng pamangkin mo! Tito, dapat mo makita ng maayos. Akin na siya ngayon. Iyan ang iyong pamangkin. Tama yan. Hindi ba insister ito? Kung magiging public ang video, sobrang kahihiyan nito. Kapag kasal ka na, maaari pa rin mag-divorce. Engaged pa lang. Hindi pa nga nagsisimula. Ikaw? Pero kaming walang asawa. Insesto ba kamo? Sa kabilang banda, ang mga nakaupo dito ay mga matataas ang posisyon. Mag-ingat sa sinasabi, huwag magpakita ng asa na hindi paganap. Lulin Feng! Napakatigas na lalaki. Gumawa ka ng karumal-dumal na bagay. At nag-iingay pa dito, ha? Ang mahalay na bagay ay tungkol sa mga lihim na nakuha at paglalathala ng mga larawan. Tama ba? Ikaw! Wala akong pakialam. Wala na akong pakialam. Ikaw na mismo ang maglilinis ng kalat. Alis muna kami. Napakasama mo. Napakasama mo. Lahat. Kung nalik ang video na ito, ituturing itong krimen ng paglabag sa personal na privacy. Ito ay isang illegal na gawain. Sa tingin ko, lahat kayo narito ayaw niyong makulong, di ba? Sa tingin ko, kumpara sa mga usapin ng aming pamilya, dapat mas bigyan nyo ng pansin sa iyong mga stock at mapagkukunan. Kung gusto mo pang umasa sa malaking puno, yun ay ang pamilya ko. Dapat marunong kayong manahimik. Ang kapayapaan ay nagdadala ng ari-arian. Tama ba? Oo, tama yan. Magtulungan ng masaya. Magtulungan ng masaya. Magtulungan ng masaya. Mama, tara na. Nakaalis ng lahat. Hindi mo na kailangang panggap. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala ka bang tiwala sa akin? Anong klaseng tao ka, Mr. Lu? Naglakas loob ba ang iba na lihim kang kunan ng larawan at magpanong laban sa iyo? Hindi katakataka ang kumpiyansa mong mabigong kasal. Mukhang naisip mo ng lahat. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Siguro hindi kita naintindihan. Tama. Aaminin ko, may mga paraan ako para sirain ang kasal na ito. Pero hindi ko kailangan gumamit ng paraan na makakasira sa atin. Hindi ako ganung klaseng tao. Ikaw, paano kita paniniwalaan? Isang mamamatay tao na tulad mo. Sinong mamamatay tao? Ang sunog na 10 taon na nakakalipas. Pinatay mo hindi lamang ang iyong kapatid, kahit marami pang ibang inosenteng tao. Paano mo nalaman ang aksidenteng yun? Nagparty ang nanay ko sa barkong iyon. Nang sumabong pipe na langis, hindi ko siya nailigtas. Pero salamat, ikaw ang naligtas ko. Dahil sa paglanghap ng usok, nawalan ako ng kakayamang salita. Ikaw ang babaeng nagligtas sa akin? Ikaw ba? Kaya ano? Ang iyong mga kamay na bahira na napakaraming dugo. Lagi kong iniisip na mali bang ginagawa ko? Nagmahal ba ako ng maling tao? Ayoko magpaliwanag. Ngunit sisiguraduhin ko sa'yo. Ang aksidenteng iyon noon, ang video sa oras na ito, lahat ay walang kaugnayan sa akin. Ano magagawa ko para magtiwala ka sa akin? Hindi na ako magtitiwala sa'yo. Linwan, Galit ako sa'yo. galit ka sa akin? Okay.
Patayin mo ako. Sa tingin mo ba hindi ko kaya? Dito banda. Saksak mo dito. Patayin mo ako. Patayin mo ako.